Ka-Express, pinag-uusapan ngayon sa basketball community ang isang intriguing na tanong, paano kung ang Gilas Pilipinas ay buuin lang ng mga Pinoy players na naglalaro abroad? Isang hypothetical roster na hindi nakadepende sa PBA schedule, kundi puro exports na expose sa international systems ng Japan B-League, Korean, KBL at iba pang foreign leagues. Sa mga nakaraang taon, malaking issue para sa Gilas ang availability ng mga PBA stars dahil sa 6-6 na schedule ng liga. Madalas na nagre-resulta ito sa kakulangan ng practice time at limited chemistry sa mga international tournaments. Sa kabilang banda, ibang sitwasyon ang nakikita natin sa Japan at Korea kung saan may malinaw na sistema para bigyang prioridad ang national team. Kaya ngayon, maraming mga fans ang nagtatanong, posible ba sa atin ang ganitong modelo? Kung titingnan ang What If Gilas roster, puno ito ng talent at versatility. May backcourt na pinamumunuan ng SJ Belangel at Kiefer Ravena, wings na gaya ni Dwight Ramos at Ray Parks, at frontcourt core na binubuo ni Carl Tamayo, Kevin Kembao, Kai Soto at AJ Edo. Idagdag pa ang leadership ng naturalized player na si Justin Brownlee at makikita natin ang isang team na may size, skill at international exposure na suwak sa FIBA stage. Hindi ito simpleng daydream lang, ang roster na ito ay nagsisilbing paalala na lumalawak na ang talent pool ng mga Pinoy sa labas ng bansa. At kung sakali mang magkaroon ng pagkakataon na magsama-sama sila, maaaring magbago ang landscape ng Gilas basketball, isang team na sanay sa bilis, spacing at physicality ng international game. Isang Gilas na kayang lumaban bilang tunay na powerhouse sa Asia. Ang hypothetical scenario na ito, sisimulan natin ang paghimay sa What If Gilas roster ng kanilang backcourt. Alam natin sa international basketball, mahalaga ang guards dahil sila ang utak ng opensa at unang depensa laban sa mga elite backcourts ng Asia gaya ng Iran, Japan at Australia. Kung sakaling mabuo ang lineup na binubuo ng mga Pinoy abroad, malinaw na magiging matibay ang rotation ng guard spots. SJ Belangel, Bego Cogas Pegasus ng KBL, isa sa mga pinakamalaking improvement stories ng mga Pinoy exports ay si SJ Belangel. Sa Korea, nagbago ang laro niya mula sa pagiging role player sa UAP hanggang maging reliable scorer at facilitator. May average siyang 14.1 points and 4.7 assists kada laro at nagrehestro ng mataas na assist rate na 28.6%. So ibig sabihin, kaya niyang mag-create hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga teammates. Sa pick and roll situations, nasa 1 point per possession siya, sapat para patunayan kaya niya makipagsabayan sa bilis at physical na depensa ng ibang bansa. Sa transition, lalo siyang naging lethal 1.3 PPP na perpektong tugma sa run and gun style ng Gilas. Kiefer Ravena, Yokohama B Corsairs ng Japan B-League, ang tinaguriang Phenom ay hindi nawawalan ng halaga kahit sa Japan. Sa 9.8 points at 3.8 assists per game, nakikita pa rin ang pagiging steady leader ni Ravena, pero mas mahalaga, lumawak ang kanyang skill set dahil sa kanyang shooting. Sa huling stretch ng nakaraang season, pumalo siya ng 45.5% mula sa 3-point area. Sa international tournaments kung saan crucial ang outside shooting, malaking bagay ang maibibigay nito. Bukod sa scoring at playmaking, dala rin ni Kiefer ang veteran poise na mahalaga kapag dumating ang mga high-pressure possessions. Siya ang klase ng guard na kayang mag-settle ng team kapag chaotic na ang laro. Dwight Ramos, Livanga Hokkaido ng Japan B-League. Kung may consistent na Gilas standout sa nakalipas na FIBA tournaments, si Dwight Ramos ang isa roon. Sa Japan, mas lalong nahasa ang kanyang laro. Ang kanyang 3-point shooting na umabot sa 35.3% ay malaking improvement. Pero hindi lang yon ang nagdadala ng impact niya. Sa off-ball situations, particularly sa cuts, nagtala siya ng 1.5 PPP, isa sa pinakamataas na efficiency marker sa kanyang team. Nangangahulugan ito na hindi siya kailangang laging hawak ang bola para maging epektibo at idagdag pa nga siya ang pangalawang top scorer ng Gilas nung nakaraang Asia Cup at malinaw na si Dwight Ramos ang perfect fit para sa FIBA competition. Sa kabuuan, ang backcourt trio na ito, Belangel, Ravena at Ramos ay nagbibigay ng tamang timpla ng youth, leadership at versatility. May playmaking mula kay SJ, composure at veteran presence mula kay Kiefer at all-around two-way impact mula kay Dwight. Kapag pinagsama-sama, nagkakaroon ang Gilas ng backcourt na hindi lamang kaya makipagsabayan, kundi posibleng magdikta pa ng tempo laban sa malalakas na kalaban sa Asia. Matapos nating himayin ang backcourt, lumipat naman tayo sa wings ng hypothetical Gilas roster na pawang Pinoy exports. Kung may posisyon na nagiging pinakamahalaga sa modern basketball, ito ay ang wings dahil sila ang nagbibigay ng versatility sa opensa at depensa.
Sa international stage, kailangan ng gilas ng mga players na kayang umiscore, mag-spread ng floor at magbantay ng mas malalaking kalaban. Sa What If Rooster na ito, malakas ang kombinasyon ng size, skill at experience. At narito si Ray Parks Jr. ng Osaka Ivesa Japan B-League. Si Parks ay matagal nang kinilala bilang isa sa mga most complete Filipino guards forwards. Sa kanyang stint sa Japan, consistent siyang scorer na may average na 13.6 points, kasama ang 4.2 rebounds and 2.8 assists. Sa international setting, ang kanyang 13.3 points per game noong 2022 FIBA Asia Cup ay nagpapatunay na kaya niyang makipagsabayan sa mga top caliber defenders ng Asia. Ang kagandahan kay Ray Parks, kaya niyang mag-operate on-ball bilang shot creator, pero kaya rin niyang maging off-ball threat dahil sa kanyang shooting at slashing ability. Ang gravity niya sa opensa ay nagbubukas ng espasyo para sa mga bigs at guards na napakahalaga para sa spacing ng kilas. Matthew Wright, Kawasaki Brave Thunders, Japan B-League. Hindi may tatanggi na isa si Wright sa mga most reliable scorers na na-develop ng Pilipinas. Sa Japan, ipinakita niya na hindi lang siya catch-and-shoot option. Sa transition threes, nagtala siya ng 42.9 efficiency, isang numero na nagbibigay ng malaking problema sa depensa ng kalaban. Sa spot-up shooting, nasa 35.4% siya, sapat para panatilihing honest ang depensa. Sa mga FIBA tournaments, madalas na nahihirapan ng gilas sa outside shooting, kaya't ang presence ni Wright ay isang game-changing. Bukod dito, dala niya ang experience ng paglalaro sa PBA at sa gilas na nagbibigay ng veteran leadership at kumpiyansa na hindi magpapanik sa mga close games. Ferdy Ravena, BC Dubai, Japan B-League to UAA stint. Si Ferdy ay isa sa pinaka-athletic na produkto ng Gilas program. Sa kanyang average na 12.5 points, 5 rebounds and 2.8 assists, kitang-kita ang kanyang versatility. Ang pinakamatibay na armas niya ay ang kanyang ability to attack the rim, 64% ang kanyang conversion sa drives, na napakataas para sa isang wing player. Bukod dito, may kakayahan siyang makakuha ng extra possessions sa pamamagitan ng mga offensive rebounds kung saan nagtala siya ng 1.4 PPP bilang finisher. Ang hustle at high motor ni 30 ay nagdagdag ng energy boost para sa gilas, bagay na kailangan lalo na kung makaharap ang malalaking koponan gaya ng Australia o New Zealand. Kung pagsasamahin ang wing rotation na mayroong Parks, Wright at 30 ay nagbibigay ng tatlong magkaibang dimensions: scoring, versatility kay Parks, outside shooting kay Wright at athletic aggression kay 30. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng flexibility sa gilas depende sa matchup. Pwede silang maglaro ng small ball lineup kung saan magiging stretch shooters sina Wright at Parks, o kaya naman ay big heavy lineup kung saan magsa-slash si 30 para lumikha ng opensa. Sa madaling salita, ang wing unit ng What If Rooster ng Gilas ay nag-aalok ng balance na finesse, shooting at physicality, at sa FIBA setting, ito mismo ang kulang ng Gilas sa mga nakaraang taon. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.